May alternatibong ruta sa mga bumibiyahe sa pagitan ng pier sa Maynila at mga probinsya sa Hilagang Luzon. Yan po ang NLEX Harbor Link Segment 10 sa Valenzuela na unang ipapakita namin dito sa unang balita. Naroon live si Cecil Villarosa. Cecil. Magandang umaga sa inyo, Susan. Inaasahan nga magiging malaking tulong sa mga motorista sakaling maging operational na at bukas na sa mga motorista itong ang NLEX Harbor Link Segment 10. Ito ay alternatibong ruta para sa mga motorista na patungo at galing ng pier sa lungsod ng Maynila. Elevated ang kalsada ito, Susan, na itinayo nga sa kahabaan itong NLEX. Itong NLEX Harbor Link Segment 10 ay may habang 8 kilometro at malaking tulong ito, partikular na sa mga truck dahil napapaikli nito ang travel time sa pagitan ng pier sa Maynila at patungo nga dito sa NLEX. At para bigyan pa tayo ng iba pang detalye, kaugnay nga ng napipintong pagbubukas ng proyektong ito ay makakasama po natin ang live. Walang iba kundi si DPWH Secretary Mark Villar. Sir, magandang umaga po. Live po tayo sa unang hirit, sa unang balita. Sir, ilang percent... So, ilang percent na po bang natatapos itong NLEX Harbor Link Segment 10? Halos 100% na po kami sa Harbor Link at abangan nyo po, mga in a few weeks bubuksan na po namin ng Harbor Link. So siguro maganda sa inyo po manggaling direkta, no, yung iba pa pong mga inaasahang maitutulong po nitong pagbubukas nitong Harbor Link Segment 10, especially po yung traffic decongestion sa Metro Manila, sir. Malaking bahagi po ito ng traffic decongestion plan ng Build dahil po halos 30,000 vehicles a day ang gagamit po ng Harbor Link at lahat po ng mga trucks na galing po sa harbor hindi na kailangan dumaan sa Metro Manila. Dito na po dadaan papuntang NLEX. At yung travel time po, kung ang dati po sa paggaling ka sa port area at pupunta ka sa Quezon City, abot ka rin ng baka mahigit 1 oras. Dito, dahil sa Harbor Link, magiging 10 minutes na lang po ang biyahe. That's from 1 hour, tama mo, Secretary, no? Magiging 10 minutes na lang po ang magiging biyahe sa oras po na maging operational. Opo, 10 minutes at isipin nyo na lang yung 30,000 cars na mawawala po sa Metro Manila. So malaking bagay po sa decongestion. So nabanggit niyo po kanina in few weeks time, so may possibility po na by February maging operational na po itong NLEX Harbor Link Segment 10. By February it will be operational. So sure na yan. Meron po bang additional fee na kailangan bayaran ng mga motoristang dadaan po dito? May minimal fee, siguro more or less siguro mga 6 pesos ang magiging fee, pero very reasonable naman po. And then lastly po, Secretary, ano pa po ba yung mga finishing touches na pinagkakaabalahan po ng DPWH at ng contractor para po ganap na maging bukas na po sa mga motorista ito po nga kalsadang ito? Ito po mga lane markings, may konting asphalting, pero more or less halos tapos na po itong proyekto. At excited na po kami dahil napakalaking bagay sa decongestion. At asahan nyo naman po na tuloy-tuloy naman po ang ating mga projects dito sa Build. And then we understand it is just one part lang po ito ng extension ng NLEX, ano po? One part lang po, pero tuloy-tuloy naman po. Marami pa kaming projects. Hindi lang po ito ang decongestion project, marami pa po. At abangan nyo na lang po yung susunod daming opening. Okay po. Maraming pong salamat, Secretary Mark Villar. At live po mula dito sa Karuhatan, lungsod ng Valenzuela. Balik sa inyo, Susan. Maraming salamat, Cecil Villarosa.